Saan mang panig ng mundo, ramdam ang kabutihang loob ni Pope Francis. Kabilang sa mga nakaramdam niyan ang ilang Katolikong Pilipino na nagkaroon ng pagkakataon na siya'y makadaupang palad. Narito po ang aking report. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Sa pagpanaw ni Pope Francis, baon ng nasa 7 milyong Pilipinong dumalo sa tinaguriang largest papal crowd ang alaala nila nang minsang masilayan ng Santo Papa noong 2015 dito sa Pilipinas. Sa simpleng kaway, nabuhay ang pananampalataya ng mga Katolikong Pilipino saan mang panig ng mundo. Noong 2019, grade 2 pa si Simone Gabriel kaalaman ng makakwentuhan ng iniidolong Santo Papa. It was a surreal experience. It was like meeting your hero, and for me, si Pope yung hero ko. Ibinigay pa ni Pope ang kanyang mismong papal cap. So I was looking him in the eyes, and he was looking at me. Tinouch niya yung ulo ko, and then tinanggal niya yung cap niya, and then nilagay niya sa ulo ko. Nitong Easter Sunday, nasa St. Peter's Square siya at kanyang ina. Huling sulyap na rin pala ito ni Simone sa huling dungaw ni Pope Francis. He's the worker of hope. No, he's been a beacon for the poor, for the sick, for yung mga tao na the world would refuse. He didn't refuse them. That's yung way that I remember him. Si Patrick De Leon, baon din ang alaala ng Santo Papa nang masilayan niya ito sa World Youth Day Lisboa 2023 sa Portugal. Habang si Steven Suganob, mapalad na nakalapit sa Santo Papa sa kanyang huling general audience noong Pebrero bago maospital. Kung tutuusin, ilang beses niya na raw nakita si Pope. Pero sa kanya, ang mga ganitong tagpo, lagi raw makabagbag damdamin. Tila inakay ng kabutihan ng Santo Papa ang mga Pilipino para maniwala at magkaroon ng malalim na pag-asa at pananalig. At si Lolo Kiko mananatili sa kanilang mga puso. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.